Kalingap Tata tinamaan? At bakit? At no more love team na nga ba para sa lahat ng mga Kalingap partners? Dapat bang itong itigil o dapat tong ituloy? Samahan nyo guys, nagbuwa ng opinion at komentary tungkol dyan. At nakakabigla, Jomcar pwede din daw paghiwalayin. What? Sa anong kondisyon? Pag-usapan din natin yan guys at bigyan ng linaw. At EDC cancel sa Japan. Saan bansa na sila tutuloy? Lahat ng yan ay ating pag-usapan dito sa ating YouTube channel, Merzano TV 2.0. At simulan natin to guys. Tara, let's bagets! Hello po guys, mapagpalang araw po sa lahat. Siyempre, dito sa number 1, One Kalingap, One Family. Ito po ang kakaibang reaktor at inyong paboritong reaktor ang nag-iisang Merzano TV 2.0 na pagbibigay sa inyo ng update dito sa loob at labas ng Kalingap. At ngayon guys, maganda yung pag-uusapan natin, no? Pero syempre, bago tayo magsimula, shoutout muna natin lahat ng mga solid viewers natin, solid subscribers natin, at syempre, sa mga solid team Kalingap. At kamusta po? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Kung ano man po ang ginagawa ninyo, relax lang po kayo kung bahala dito sa ating reaction video. Magbibigay po ako sa inyo ng information at update at marami tayong pag-uusapan ngayon guys, no? At syempre shoutout po sa lahat ng mga kababayan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa buong Mega Metro Manila. At syempre November 28, 2024, shoutout din po sa lahat ng mga solid Kalingap na lagi nakatutok dito sa Kalingap 24 oras. At syempre shoutout din po kay Kuya Bal Santos Matubang, ang ama ng Kalingap. At the same time, ang ina at co-founder ng Kalingap na dapat suportahan at respetuhin ang nag-iisang Ate Edna Vlogs. At syempre guys, shoutout din po sa nag-iisang direktor ng Kalingap na kasama siya sa most inspirational vlogger in the Philippines 2024. Syempre, nandiyan si Kalingap Ron. So anyway guys, maganda to pag-uusapan natin, no? Medyo issue, no? Kasi alam naman natin na ang love team talagang guys, no? Talagang love na marami yan, no? Talagang ginagawa nating ginagawa nating stress reliever ang mga love team, di ba, no? Pero ito kasi parang nagkaroon nata ng bagong batas si Kuya Bal, no? At mamaya papakinggan natin yung live niya kanina na ito nga patitigil yung mga love team. Pero sa lumalabas, love team ni Kalingap Prab, hindi. Love team ng mga Kalingap partners, di ba? So alamin natin yan guys. At the same time, Jomcar pwede din daw paghiwalayin. Ako pa. Pero hold your horses guys ha. Mayroong condition yan. At syempre, etong EDC daw ay cancel daw sa Japan. Tignan natin yan guys. At lahat yan po ay matutunghayan natin at ating pag-usapan dito sa ating Kalingap News Update ng Pateng. At simulan natin guys at pakinggan natin si Kuya Bal Santos Matubang, yung kanyang latest latest live na part review sa Balos Love Team, bawal na nga ba? So, pakinggan natin to. Gumagawa po ng Love Team content. Anong kayo? Anong rason? Bakit po? Sabi nila. Bakit kuya? Sarap ng kape natin. Ay nako, lintek, sarap niyan. May BSM kape pa ako dito yung kuya. Yung tanong nyo,
Kahit ikaw, pwede mong sagutin. Tanong mo, sagutin mo. Sagot niyo po. Tanong mo, sagot mo, no? Pwede naman yung kuya. Bago programa yung kuya. Pwede mong gawin programa yun. Andito po tayo sa ating programa. Tanong mo, sagot mo. Tuloy natin, guys. Liwanag yan. Kumbaga sa ano po, kasama mo dati. Halimbawa, ako na lang po. Meron akong midnight music. With Papa ba? Kalingap, pakinggan ang iba't ibang musika na magbabalik sa inyong mga nakaraan. Musikahan sa Boom kasama si Kuya Val Santos Matubang. Simple di ba? Tapos yung mga alalay ko dito, Kuya. abay, mayroon na rin silang ginagawang midnight music. Mayroon na rin ginagawang midnight music. At mas maraming nanonood. Mas maraming nagpapalipad yung mga kasama ko rito. Anong tawag dyan? Kumbaga sa restaurant, nagluto ka ng masarap na luto, masarap na putahe, tapos yung kaibigan mo, katapat lang nagluto din ng restaurant, ng putahe sa restaurant niya. Kumbaga, tinapatan din yung programa ni Kuya Bal. Midnight music din. Actually, guys, wala namang problema yun. Alam mo, natindihan ko naman yun. Ibig sabihin, effective yung ginagawa ni Kuya Bal na programa. No? Kumbaga, marami siya mga viewers doon. Kaya nga lang, syempre, ang masakit kasi nito, ginaya mo na yung format ng kanyang programa, tapos ang ginawa pa, tinapatan pa siya. Kumbaga, syempre, sakit nga naman yun. Kumbaga, tinapatan mo. So, saan maintindihan ko, siguro pwedeng ibang time slot, no? Maaaring gano'n, no? Tapos, ibang time slot mo gawin. Tapos, wag mo itapatan. Ang pangit lang kasi kung tinapat mo pa dun sa oras at ginaya mo pa yung format ni Kuya Bal. So, medyo nakaka-hurt nga naman yun. Siyempre, kaya tayo nga minsan pag si Kuya Bal nagla-live, especially yung 8 a.m. and 8 p.m. yun, talagang hindi tayo sumasabay. Pero, ang difference kasi nito, pati yung kanyang programa, parang ginaya ata. Yung style, di ba? Tuloy natin. Same products. Yun. Parang ganito. DSM Kalingap Kape. Tapos, yung ibang team naman, nagla-live din po, at nagtitinda rin po ng kape. Ibang kape naman. Ha? Nagla-live iba yung kape binebenta? Sobra naman yan, guys. Ay, nako, guys. Mali po yun, no? Para sa akin, parang sobra naman, no? Pero, ay, nako. Ewan ko sa inyo, guys. Ewan ko kung agree kayo doon. Pero saan disagree ako doon, Nagbebenta pa ng kape. Sa palagay nyo ba ay nakatulong sa inyo, sa atin? Sa akin, Ano lang naman yon. kung ako sasagot Kuya Bal, hindi makakatulong yun. Kasi parang nagkakaroon ng diversion. Ang punto lang kasi, alam nyo guys, nasa kaloob tayo ng Kalingap. Nasa loob tayo ng Kalingap, ibig sabihin, pag nasa loob tayo ng Kalingap, so talagang ang priority natin, sila Kuya Bal and Kalingap Rob. Sila yung priority natin. Kasi sila yung mga founders, sila yung maraming pabahay. Diba? So dapat, as a Kalingap partners, dapat i-promote natin sila. Kaya lang kung kakalabanin natin sila, same product, bebenta ka rin ng kape mo, ang masakit, iba pang version. May problema tayo doon. Diba? Magkakaroon kompetensya pa. Kasi, kumbaga, parahayaan na natin si Kuya Bal sa i-discarte niya. Kung magbenta siya ng kape niya, ng produkto niya, yun naman ginagamit yun sa paglingap. Ngayon, kung tatapatan natin, edi parang hinahamon mo si Kuya Bal. Benta ka rin ng kape. Yeah? Parang ganon. Parang ganon. Parang ganun. Kung lahat po'y gumagawa ng love team,
Lahat. Yan, oo. May love team na si, si Starax. May love team na si Kalingap Tata. Yan. May love team na si Papa Dan. Si Papa Dan May nga love pala. team na meron. si Ian. Oo nga pala si Papa Dan. Kay Papa Dan naman parang pasimula pa lang Kuya Bal. May love team na rin po si Pure Health. May love team na si Ridson. Lahat na nag-love team na, nawala na yung charity. Pero alam nyo guys hindi ko naman inaano po yung gumagawa ng love team. Siyempre alam nyo guys, siyempre pampa good vibes. Meron tong advantage, meron tong disadvantage. Pero tuloy muna natin to. Si Dr. Love, may love team na din. Halimbawa lang. Lahat may Halimbawa lang pala. Okay, tuloy natin. love team na. Anong mangyari sa love team ni Kalinga Prab? Siya ang nagsimula ng love team at programa niya po yan. Noon, nakikisama-sama ka lang sa love team, love team. Oo nga no. Kasama ka sa artista. Abay, bakit ka nagagawa ng love team? For what? Para saan? Baka abuse din kuya. As abuse. Isipin niyo po yan. Isipin niyo. Kung lahat ng vlogger po ay puro love team. Sige daw. Sabihin natin na lahat naman yan ay pinapanood yung love team ni Kalinga Prab. Oo. Pero po, magsasawa ang tao sa mga love team na yan. Paano kung sa love team ninyo, minor de edad po yan, Yan at pa. may nangyaring problema? Isa pa yan sa mga dapat na i-consider, no? Dapat yan, kasi alam nyo, tama yung sinasabi ni Kuya Bal dito. What if may mangyari dun sa kalab, tas minor may nangyari dun, guys. Ang malilintikan dito, hindi naman tayo eh. Ang malilintikan dito, si Kuya Bal. Ay, sorry, si Kuya Bal. At Kalinga Prab. Sila yung malilintikan, no? Hindi ang iano dito, ang hindi ang aawayan dito, hindi yung gumawa ng love team. Siyempre, ang sikat dito si Kuya Bal at si Kalinga Prab. So, sila yung babanatan ng mga walang yang anti-kalingap. Di ba guys, no? Tuloy natin to. Sino ang tutulong para kayo ay ayusin yung problema nindo? Binuntisan nung kalab team, Oo. yung minor de edad. Nagka-problema. Yari. Na-aksidente. Napuntang bundok, mag-vlogs, mag-content. Kinagat ang kubra. Kalingap yan. Ngayon, wala pa kayo nakita ang problema. Pero pag yun ay tatagal lahat at lahat ay nag-love team na. Tama si Kuya John. Ang love team na ito. Hindi na kalingap yan. Love team community na tayo. Hanggat maaga po, Oo. stop natin yan. Tama. Kumbaga para sa Hirap yan mga kaibigan. ako sa akin guys, para sa akin, total nakakapag BTS naman yung iba, nabablog naman nila yung talent. 'Di ba? Kunwari, pag may mga gusto silang i-love team, para sa akin, i-refer na kay Kalinga Prab. Kasi alam nyo guys, natuwa nga din ako kasi si Kuya Bal, even si Kuya Bal talagang tinigil niya yung love team niya. Yung 'di ba meron siyang love team, Biralot. Tinigil niya yon kasi parang ang dating kasi naaagawan talaga si Kalinga Prab. Ayun naman talaga kasi sa akin, bakit si Kalinga Prab? Baka sabihin ng mga anti-Kalinga, bakit si Kalinga Prab wala na kayong karapatan dyan o ganon. Syempre si Kalinga Prab kasi maraming pinapabahaya, maraming tinutulungan. So kung ako magbibigay ng effort, syempre ako kung tatanungin niyo guys, ang bibigyan ko ng effort si Kalinga Prab. As long as nasa Kalingap ako kasi siya yung siya yung primary na nagsimula ng love team, di ba? So yun yung sinasabi ni Kuya Bal. Ngayon, ang point natin dito guys,
syempre, sa iisipin ng iba, parang, bakit ganon? Dapat si Kalinga Prab lang, no? Pero kasi maraming pwedeng disadvantage to ito, guys. From worst case scenario. O lalo, for example, ito guys, hindi ko po ito sinasabing pwede itong mangyari, ha? Hindi ko po sinasabi, pero ang nakikita ko pong worst na pwedeng mangyari to. What if, yung isang Kalinga partners, no? Nagkaroon siya ng love team, biglang mas nag-viral. Mas nag-viral tong love team niya kaysa din kay Kalinga Prab. Siyempre, madaling sabihin na, hindi, solid pa rin yan, di ba? What if kung gumawa siya ng sarili niyang, gumawa siya ng sarili niyang community? Then humiwalay na siya. Di ba? Maaaring ganun. Pero hindi ko sinasabing ganun po yung mangyayari, ano? Para nag-iisip lang ako ng maaaring mangyari. Naglalagay lang ako ng worst case scenario. So maraming advantage. Pero ayun ang disadvantage, no? Ang advantage lang nun, syempre, sa Kalinga partners, magkakaroon siya ng views. Di ba? Ang usapan lang diyan, kung paano yung love team nila pa yung nag-viral kaysa kay Kalinga Prab. Di ba? Tapos, ito yung sinasabi ni Kuya Bal na parang puro lahat na lang love team. Di ba? Wala na yung charity. Kaya, lalo na puro charity vlogger sila. So, magkakaroon ng problema tayo doon. Para sa akin, ang komento ko lang dito, para saan to guys? Siguro, usap sila ni Kuya Bal, pwede naman nila pag-usapan niya, baka maaari magkaroon ng kondisyon. Gagawa sila ng love team sa anong kondisyon, pwede nilang gawin yon. At the same time, pwede din na i-refer na lang nila kay Kalinga Prab yung love team, and then si Kalinga Prab na lang gumawa ng love team. No? Pero kung hindi naman, at kunwari, for example, sa sobrang dami na, maaring ganun pwede dumating ang time, kunwari, lahat na lang ng Kalinga partners, i-refer kay Kalinga Prab. Siyempre, maaaring di rin kayanin ni Kalinga Prab yung ganung love team. Sobrang dami, di ba? So, maaaring mag-love team din sila, pero bigyan na lang nila ng kondisyon. No? Bigyan na lang nila ng kondisyon, pero sila, Kuya Bal na bahala doon. So, yun lang yung suggestion ko, and opinion ko lang naman guys. Hindi ko sinasabing tama ako. Maaaring mali yung opinion ko, maaaring mali yung suggestions ko. Hindi ko naman po pinipilit. Pero nakikita ko dito, magkakaroon talaga tayo ng problema kung lahat na lang puro may love team. No, pero tuloy muna natin. Kaya hindi i-stop yan. Lahat na, pati yung mga tiguwang ng mga vlogger, nag-love team na rin. Iwan ko sa inyo, bahala kayo. Pwedeng i-love team. Sige, mag-love team kayo. Pero, magpaalam ka muna sa Kalingap, Kuya Bal. Ayan, tama. Ayan, yung tamang paalam. Kalinga Prab, hindi ko pwedeng iwan yung love team ko. Kaya ako magpaalam muna sa Kalingap, mahiwalay muna ako sa inyo. Pwede Ayan. po yan, pwede yan. At yung sinasabi natin na kung gusto under ka pa rin ng Kalingap, no? Siyempre kailangan mo sumunod. Pero kung ayaw mong sumunod, hindi umalis ka. No, ito yung sinasabi ni Kuya Bal. Pwede yan, walang bawal yun. Kahit ilang love team ang gawin mo araw-araw, walang bawal. Wala kayong... Ano muna, excuse muna ako sa Kalingap pa. Kuya Bal, babay muna, Kalinga Prab. Kasi love team. Babay muna no? Ibig sabihin, alam mo, mabait pa nga si Kuya Bal Pwede ka muna magpaalam na umalis tapos balikan na lang ulit Sa community guys, ito lang yung community na kapag may lumayas, nagwala pa, tapos lumayas, pwedeng pabalikin Sa iba dyan, tinatadya ka niyang palabas. Babalik ka, huwag ka na bumalik dito. Lumayas ka. Nang away-away ka, no? Tapos ganto-ganyan. Pero sa Kalingap, nakita ko dito talagang, nakikita niya naman, no? Talagang kahit anong may nagkaroon ng issue, talagang nagkaroon man ng issue, then umalis, tapos pababalikin. So, ako alam niyo guys na paabutin tao ni Kuya Bal. Doon pa lang, yun ang dapat makita ng iba. Na hindi sa lahat ng community ginagawa yun. Dito lang yung sa Kalingap, na umalis, tapos pababalikin. No? Pero, syempre, depende yan. Hindi naman lahat ng umalis, pwede mong pabalikin. Paano yung mga balahura? Syempre, pag balahura, huwag mo na pabalikin yun. Diba? For the views lang yun. Tapos, pag sisiraan ka ulit, lalayas ulit yun. Tapos, pag wala ng views, babalik ulit ng Kalingap. O, diba? Bait-baitan. Pag tumaas ulit ng views, magbawala, lalayas ulit. Sarap buhay, no? Ng mga walang iya. Kaya tuloy natin to. Team ko, di ko pwedeng itigil to. O sige, hiwalay muna kayo.
Ayun, Wala problema yun. at least may condition kang binigay, kuya. Diba? Tama naman at least si kuya, may condition na binigay. Pero po ang Kalinga po ay nagkaroon ng roles sapagkat nakita po namin nakakatakot po pag mag-love team si Dr. Love. Lahat ng sponsor, hakutin yan. Oh, yan, oh. Durado yan. Talagang inano ni kuya, kasi si Kuya Bal, mahal niya si Dr. Love, no? Kay Dr. Love na yun. Pero kita niyo naman, guys, no? Mahal niya si Dr. Love at ano nga mangyari? Alam naman natin si Kuya Bal, joker to eh. Pero kita niyo naman, paano kung ganun yung mangyari? Hakutin lahat ng sponsor. Ilang naman nagbibigay lang si Kuya Bal ng worst case scenario na pwedeng mangyari, no? Pero hindi naman sinabi ni Kuya Bal gagawin ni Dr. Love yun. Kala niyo naman si Kuya Bal medyo komedyante to. Pero na kay Dr. Love na lang yung pag ginawa niya, yung bahala siya. Di ba guys, please comment down below. Please comment. Wala ng bida. Wala nang bida. Lahat, Bida. director na. Oo. Tama yun. Lahat na lang director. Wala na, di ba? Dati sinasabi ko pa, Kalinga Prab ang nag-iisang Kalinga nagpapaviral sa Kalinga. Ngayon lahat nagpapaviral na. wala na yung title kay Kalinga Prab. So sabihin, Sir Marzano, hindi si Kalinga Prab lang nagpapaviral dito. Marami pang iba. Sige na to, may love team, mas viral pa yun kaysa kay Kalinga Prab. Ayun yung mga disadvantage, di ba? Hindi ko pinapangunahan pero pero possibility yung guys. No, there's a probability na mangyari yun. No, nag-aano lang ako, nag-analyze lang tayo guys, no. At tuloy natin 'to. Nag-get niyo po. Gets kuya. Wala ng artista dito, lahat po ay mga film creator na po. The love story. Hindi niyo ba alam na ang nagle-lead sa Team Kalingap si Kalinga Prab? Totoo yan. Totoo yan. He is our team leader po. Para mapuno at dumami ang mga Kalingap community. Totoo yan guys, agree ako dyan si Kalinga Prab talaga. Kaya dumadami ito lumalaking community because of Kalinga Prab. Siya yung nagpapaviral eh. Kaya nga sabi ko nga, Kalinga Prab na nagpapaviral sa Kalinga. Tapos lahat na lang, di ba? Sama ko na sarili ko. Gagawa din ako ng love team. Tapos magbabiral yung akin kaysa kay Kalinga Prab. So mawawala na yung title, di ba? So yung team leader na sapawan na. Pero sabi ko nga, kung talagang kailangan nilang gawin to, tong love team, because of, siyempre gusto nila din talaga tumaas ang channel nila, tumaas ang views, kausapin nila si Kuya Bal, magpaalam kay Kalinga Prab, Kuya Bal, and then, usap na lang sila sa mga maaaring limitations and conditions and terms. May ganun di ba? 3 million subscribers siya eh. Tama kuya. Kapag naapektuhan ang views ni Kalinga Prab sa kanyang content, sino po ang maaapektuhan? Tama. Tayo rin po, tayo rin. Tama. Aking 200,000 a month, mawawala na yun. Sure ba yun, yung pang-landing pad yun. Sana all, Kuya Bal. Sana all. Grabe, no? Pero ano, guys, ganyan kabait na anak si Kalinga Prab, no? 1,000. Siyempre, matatay niya yan, ano? Pag humina ang views niya, wala na akong content sa love team. May love team na lahat. Tsaka, kuya, ang mangyayari, ang bida na yan, sila na. Bida ang saya. Pero sa akin, guys, pikon sa akin yung may mga love team ng Kalinga partners, no? Pero sana makita nyo po yung objective natin dito, no? Hindi po ako galit sa inyo, guys. Hindi nyo po kaaway. Ang point ko lang dito, guys, ang i-push natin si Kalinga Prab. Kung talagang sasabihin natin, Kalinga Prab, we love you. We support you. Pero pinapangunahan natin siya. So, 'di ba parang nakaka-hurt naman 'yun? 'Di ba? So, parang against 'yun sa sinasabi natin. Nakasupport naman ako, Wad Kalinga family. Siyempre, kung merong head, merong leader, sila yung primary talaga na i-promote. Ganun po 'yun. Nasa kalingap ka eh. Kung ayaw mo sumunod, edi lumayas ka. Simple condition lang yun from Kuya Bal. Sinabi niya kanina, di ba?
Yung mga tao, sawa na sa love team ko. Nasa kanila yung mga love team. Oh, At ganun yun. nagbaburlis-burlis na. May kissing scenes na sila. Meron silang alik-alikan. Ako wala. May comparison ng ganyan. Oo. Sila, Oo nga. may content silang love team na naghahalikan. Oo. Guys. Hindi mo mawawala yan. Oo. Yung isang love team, sumasayaw-sayaw na ng budot. Ano mangyari po sa Kalingap? Anong budot, kuya? Alam ang budot work eh. Budot eh, no? Kaya, Puro love team na tayo. Yun ang dahilan po. Para ma-prevent po yun, abay, itigil na po natin. oh, Ayaw mong sumunod, ayaw mong itigil, umalis na sa Kalingap. oh, yan. Yan yung kondisyon ni kuya. Exclusive lang po yan. Exclusive for Kalingap Rab. Yes. Para ma-prevent po ang pagbaba ng views ng bawat vlogger. Ayos. Tinan mo si Tikram. Look, yung channel niya po, ang baba na po. Baba. Oh. At si Hilario po, ang baba ng views niya. Mm. Karamihan. Si King Lax, wala. Ang baba ng views. Totoo po yan. Totoo yan. Alam niyo guys, totoo yan. Hindi yan paninira. Agree ako kay Kuya Bal. Bakit po? Sapagkat maraming nagko-content ng charity. Oo. Dami na. Marami na talaga. Tignan niyo yung most inspirational vlogger. Ang dami ng mga charity vlogger ngayon. Totoo lang guys. Puro lahat sila charity. Problema kaya iba umihina yung community. Kasi ayaw nila magpa-react. No? Gusto nila sila lang. Pero hindi nila nakikita yung long-term benefits nung may mga reactor, may mga pinapasikat pa silang iba. Yung iba kasi gusto sila lang. Pero alam nyo guys, sa Kalingap pa, ako guys, hindi ko minamalit yung ibang nababanggit ko lang to. No? In real talk lang, maraming tinulungan sila Kuya Bal, reactor, Kalingap partners. Akala nyo ba beneficiary lang yung nagbago ang buhay? Even yung mga Kalingap partners, nag-life changing yung mga yan. Yung sinasabi ni Kuya Bal, dati walang kotse. Ngayon may kotse na. Yung kotse, hindi naman masama magkaroon kasi necessity na yan, pangangailangan din ng kotse. Ang meaning lang dito guys, gumandang buhay talaga nila dito sa Kalingap. At the same time, no, nagkakaroon ng interaction ang mga viewers. Kumbaga, hindi lang si Kalingap Rap, Kuya Bal, Ate Edna napapanood nila. Marami pang iba. Kaya tingnan nyo guys, ang Kalingap, lalong lumalago. At the same time, maganda yung mga views. Di ba? Tama yung si Kalingap Kuya Bal. No? Huwag niya sa akin masasaktan yung ibang community. Pero yung iba kasi parang nakakalungkot lang na ayaw nila magpa-react. Akala nila na nakawan sila ng views. Pero hindi nyo po alam, nakakatulong ang mga reactor. Kung gayahin nyo Kalingap, di ba? Pero wag na lang. Okay na, di ba? Kalingap na lang lumaki. Ang ganun guys. Kaya iba ako, basta ako sabi sa inyo guys, maraming tinulungan ng Kalingap. Hindi lang beneficiary, even mga content creator na hindi naman kilala. Kapag nagla-live, nagko-content, wala nga nanonood. Pero nung napunta sa Kalingap, tignan mo naman ang views, ang taas. Ano yun? Pagtulong yun ni Kalingap Prop at Kuya Bal. Yun ang dapat natin makita. Diba? Ano yung pangalalay mo sa pagtulong mo kung wala kang ibang content, kung lahat ay love team? Ay, may love team na kami lahat ng Kalingap. Love team lahat ang content namin. Yun ang mali. Yun ang mali, Kuya Bal. Pero lahat na lang love team. Charity kami, may love team kami. Apektado po ang content ni Kalingap Rap. Tama, Piktado Charity, love team. Piktado yun. Charity, midnight music. Sa akin yun. Sa akin yun. Ha? Mamaya, malaman ko dyan, may nagmi-midnight music na dyan. Midnight music with GP Alibio. Nabuang na. Midnight music with Kuya Mel. Ginoo. Palang palipad niya, nasa inyo na lahat. Kaya ganit po mga Kalingap, huwag nating sabayan si Kalingap Rap sapagkat kung lahat po ay naglalab team na. Wala na, oo. Naku, Ginoo. Nako, Ginoo.
wala na ang manonood sa atin ito. Wala ng content po, gawa na ng content. Charity, Love Team kay Kalinga Prab. Charity, Midnight Music with Papa Bal. Sa akin yun. Charity, with ano pwede? Ano pwedeng idagdag dito? Promoting promoting mga turista dyan. Pwede yan. So ayun guys so sana naintindihan niyo si Kuya Bal, medyo puputulin natin si Kuya Bal doon, pero sana nagigets nyo guys wala po sana sumamalob. Ako guys wala akong intention na saktan nyo, no? Lalo yung mga kalinga partners natin, sana naintindihan nyo si Kuya Bal doon na talagang dapat nating itaas natin dito si Kalinga Prab. At the same time, wag naman puro kayo guys, puro love team lang, no? Tapos ang masakit pa doon, hindi nagbibigay sa landing pad. Kasi may nabasa ako 'di ba? Si Ate Edna daw parang nagme-message. Talagang nanggigising. Yung iba wala pang binigay sa landing pad. 'Di ba guys? Kaya nga nasa kalingap no? Tapos ang laki ng views mo, 'di ba? Sa ibibigay mo magkano lang. Real talk naman yan guys. No? Wala naman din naman ako nagsasay kung wala kang sugat, edi huwag kang masaktan. Ganun lang yun. Pero syempre ako kay Kalingap Tata, no? Usap lang sila ni Kuya Bal, no? At magiging okay naman po yan. At nagkaroon lang talaga siguro na napansin lang talaga siya dahil sa sobrang puro love team siguro, no? Pero anyway, pakinggan natin si Kalingap Rob guys. Tara. Please po, huwag ipatigil ang Rogel, yun na lang. Stress reliever naming mga taga-ibang bansa. Ayan. Kanina nagulat din po ako sa in-announce ni Kuya Bal. No? So, ang pinaka-tatamaan talaga dito is si Kuya Tats. Oo, tamaan siya. Saka maraming malulungkot Kalingap Rob pag pinatigil, no? Sana tuloy lang, pero lang, alalay lang, no? Balance. Pinaka-maapektuhan talaga si Kuya Tata. At nakiusap nga sa akin si Kuya Tats na kung pwede daw ay ako na lang daw muna magpatuloy ng Rogel. Oo. Pwede Sabi ko naman sa kanya, kausapin niya si Kuya Bal. Sigurado naman ay may intindihan ka niya. Tama. Basta wag mo lang dalasan or Oo. sa tingin ko dapat hindi mawala yung charity. Diba? Kasi ako kahit may love team ako, yung love team ko naman talagang bagay ng EDSI, diba? Kay Viancy habang nila-love team ko siya, pinapabahayan ko siya. So charity talaga siya, hindi lang siya basta love team. Oo, tama. Nakita niyo guys, no? Laki ng difference. Talagang 100% charity po siya. Kaya sa mga bulag na nag-isip na hindi charity yon, ay panoorin niyo po lahat, no? Mga kayo, mga tatanga-tanga. Di ba? Bulag yun no? Di ba? Yung mga nagsasabing hindi charity yung ginagawa niya kay Bian. Di ba? Oh, mga bulag kayo. Buti si Kalinga Rob, sabi niya bulag lang ako. Sa akin, mga tado kayo Mga tado! Makakabisit. Sasabihin, di daw charity yung kay Beyonce. Mga daming sira ulo, no? Mga topakers Kaya sa mga bulag na nag-isip na hindi charity yon, ay panoorin niyo po lahat, no? Yan po ay syempre content creator po tayo, di ba? Tama. Mag-isip po tayo ng paraan para panoorin yung mga vlogs natin para sa beneficiaries natin. Kaya siguro siguro balance lang. Oh, balance lang. Kuya Tats, i-balance niya lang. Lalo Balance. na Rogel yung kanyang love team. Siguro dapat makita rin sa channel niya yung pabahay niya or may scout, parang ganun. Kagaya ko, may love team tayo pero iba-iba po, iba-iba ang natin.
Tama. At sa lahat ng bida natin sa love team, talagang andoon yung pagtulong, pabahay, di ba? Scholarship, allowance. Yan. Kahit siguro basta makita lang talaga yung charity sa channel natin. Kasi siguro, baka napansin na din ni Kuya Bal na baka pagbisita ng channel niya is walang charity or scout. So, yun, kausapin lang ni Kuya Tata kasi sayang din naman ang Rajal. Oo, sayang kuya. Kalinga Prab. Tsaka marami naman talagang pinapasaya yung Rajel. Siyempre kung patitigil yun, mas kawawa din naman yung mga followers ng Rajel, no? Pero siguro, yun nga lang, wag talagang madalas na alos araw-araw. Puro love team, wala na yung mawawala kasi guys yung essence of charity. Kumbaga, dapat nga yung ratio, mas marami pa rin talaga yung charity over sa love team. Kumbaga parang ganun, no? Ganun yung nangyayari. Dapat, kumbaga, hindi pa rin dapat in top your priority. Dapat talaga lagi may charity. Hindi lang puro love team, no? So, isa yan sa mga nangyari at nagulat din ako kanina. Nagulat din ako kanina, guys. Kapag nag-live si Kalinga Prab. Sa announcement ni Kuya Bal. Ba't parang iba na ang ngayon? Comment section. Kuya Rab, huwag nyo i-love team ang may jowa na unfair sa mga Kalingap Angels. Oo naman. Sino ba yung may jowa? Kasi ako ayoko din ng ganun. Pag may So, jowa. oo nga naman. Hindi yan. Hindi ko na-love team yun. Kasi, syempre, kahit pa may saka sa totoo lang, hanggat maaari, ayaw natin na magjowa yung mga Kalingap Angels natin. Pinapaaral natin yan eh. Tsaka di ba sinasabi nga ni Kalinga Prab, 70%, kung yung 70%, yung 70% na yun guys, hinahayaan niya yung love team niya na sila yung magsabi, sila yung mag-usap. 70%, 30% doon, yun na yung dinedirect niya. Kaya kung lumalabas, tingnan niyo guys kung may lahat yan may jowa, tas ila-love team niya, so mawawala yung salitang 70%. Di ba? So, dito kaya sinabi ni Kalinga Prab, balinaw, lahat naman di ako nagla-love team na may jowa. Ano ibig sabihin? Talagang naniniwala ako dun sa 70% ni Kalinga Prab na pag nag-uusap yung Etsy, yung Jomcar, yung Danjoy, at iba pang mga love team, hinayaan niya lang yun. Kasi natural yun eh. Ngayon, pag may boyfriend yun, at kunwari, nagsasalita sila, kunwari, for example ito guys, ni love team niya, may boyfriend. Tapos nag-uusap, napaka-sweet. So, mawawala yung essence na 70%. Lalabas, sinungaling si Kalinga Prab. Hindi ka naman dapat magsabi ng gano'n na wag i-love team yung may jowa. Kasi wala naman siyang ganung ginagawa na nila-love team niya. Yan na may jowa. Pero anyway, tuloy natin to. Hanggat maaari, iwasan nila muna ang mag-boyfriend-girlfriend. Siguro pag mga graduating, pwede na, no? Graduating or third year. Pwede. Okay, ako agree ako dyan, Kalinga Prab, kung magkakajowa sila, siguro mga third year pag graduating, at least safe na sila. Di ba? At least safe kasi yung first year college pa jowa. Pero syempre guys, wala pa rin naman ng karapatan na pigilin ang sino man na nagmamahal. Pero syempre, just only advice from Kalinga Prab na ako para sa akin good yun, no? Siguro pag graduating ka na, no? Mas okay yun. Yeah. Tsaka kasi hindi mo rin mapipigilan yan. Guys, paano kung ma-inlove talaga? Di ba? Hindi mo mapipigilan yan. Kaya bigyan mo lang ng time frame at tamang guide, di ba? Para hindi sila maligaw. Tama lang si Kuya Bal na ikaw lang ang may love team kasi ikaw ang original, mas okay na isip. Sa bagay, may point din naman si Papa doon. May point talaga ako, Kalinga Prab. Pinoprotektahan ni Kuya Bal ang ating channel. Diba? Pero yun nga, wala nang problema basta makita lang talaga yung If pagbigyan si Tata, pagbigyan din ng iba na Kalingap partners na mag-create din ng love team para fair. Ayun. Bahala na po dyan ang mga nasa mga officers.
Pero syempre, kung pagbibigyan lahat, basta meron terms and conditions. Maaari nilang gawin yung guys kasi di mo rin mapipigilan. Baka sabihin ng ibang Kalinga partners na gusto kasi kumbaga para at papaano meron silang di ba, views, tapos tumaas yung revenue nila, lumaki channel nila. Maaaring ganun yung nila. Kaya nga lang, merong disadvantage at advantage. Pero pwede namang gawin to basta merong terms and conditions. Mag-set na lang sila ng ganung rules. No? Ganun na lang. Pero sabi nga ni Kuya Bal kanina, doon sa napanood natin, kung gagawin nila yan, hindi umalis ka muna ng Kalingap. Di ba? Tama naman, may point din si Kuya Bal. Pero anyway, let's see guys sa mga darating na panahon kung ano yung mapag-uusapan nila. Tuloy natin. Si Kuya Bal na lang daw mag-cables at BTS. Ay, okay lang. Pwede, oo. Mas okay nga yun para magkasama na lang kami ni Papa palagi. Oo. Kunin ko ng driver si Kuya Bal. Hindi, may rin naman niya si Papa, may sariling lakad din. Busy si Kuya Bal. Kuya Rab, mapapabahayan niyo pa ba si Eden? Depende po yan, no? But for now, ang priority natin is si Maribel, si Isa, and Inkit. Parang yan yung tatlong nakalinya, no? So, abangan nyo mga kalingap. Kuya Rab, anong mangyari sa Rajan? Mawawala na ba talaga? Yun po ang di natin alam, no? Depende po yan. Okay, ayaw kasi ni Kuya Bal ng may ibang love team. Gusto niya siguro, Kalinga Prab, gusto ni Kuya Bal, sa'yo na lang yun. Kumbaga, ibigay natin na lang kay Kalinga Prab. No? Para saan, okay na, may refer na lang, di ba? Kay Kalinga Prab. Tapos siya na lang yung mag-BTS. Kasi total, siya naman yung naka-discover, naka-scout. No? Ganun, pwede naman yung guys. Siya yung nag-create nun. Kumbaga, siya nag-create. Tapos, kay Kalinga Prab, siguro siya lang yung may karapatan na mag-BTS. Kahit pa paano, win-win solution. Si Kalinga Prab, hindi magkakaproblema dun sa vis niya. O baga, lalaki din yung vis niya. Kasi nga, merong panibagong love team. Tapos, yung nag-scout na lang, siya na lang yung mag-BTS. Solo niya. Diba? Kung solo niya yun, tiba siya. Diba? Ganun din naman yung guys win-win solution pa. Ayun lang, suggestion ko lang guys Hindi ko po sinasabing gawin po nila yun. Suggestion lang po yun. Opinion ko lang po. No? Maaring tama ako, maaring mali din po ako. Natin. Ang lang kasi doon, medyo na na siguro nasilip na nga si Kuya Tats dahil siguro nakita na puro love team na lang talaga, no? Wala na yung yung charity. Although charity pa rin naman yung love team niya. Tama. But isang beneficiary lang yun. Oo. No? Di gaya ko or nung iba na si Ed, gaya ni Edo, no? Marami siyang beneficiaries. So, kung ma-love team lang si Ed, halimbawa, sino bang beneficiary ni Eds? Si Arjun, diba? Si Arjun lang yung content niya. And Arjun, then pabago-bago. Siguro palit-palitan lang. Pangit ng tingnan. Yun lang, no? Diba? So, yun siguro napansin ni Kuya Bal. Siguro yun nga, kagaya ni sabi ko kanina, i-balance lang. I-balance. Pero depende pa rin kay Kuya Bal kung papayagan si Kuya Tats kasi baka naman na maging magulo pa. Siyempre, unfair nga naman. Oo. Pero Tsaka lahat na lang, Kalinga Prab, may love team. lang naman yung mahilig din sa kasi sinusundan niya yung ipak natin. Lodi tayo na ni Kuya Tats kagaya ko, di ba? Kahit may love team ako, pero ang dami ko pa rin talagang beneficiaries. Oo, tama. Tuloy-tuloy yung yung scholarship ko, yung scouting, yung pabahay, dalawang Tama. pabahay. Kaya hindi tayo masisilip, di ba? Kahit nila, talagang charity pa rin talaga. Tama. Paano po yung Chomkar mag-agum na? Ay, basta wag lang silang Amen. Kasi pag umamin sila, nako. Pag umamin sila, ihiwalay ko po si Jomar kay Carla. Ala! Basta walang aamin. Pag ihiwalayin, pag umamin. Guys, Jomcar, baka
Kinakabahan yung iba eh. Ito po yung sinasabi natin guys. Na wag lang silang aamin. Grabe yung ngiti ni Kalinga Prab dito. Ganun din sa Etsy. Wala mo nang aamin. Ayun, guys, if ever man no, ano man sila, di ba? Kung ano man. Pero sa Jomcar, mali na. Kasi sa Jomcar, tawag nila agum. Mag-asawa na. Although yung Etsy, ganun din ang tawagan, no? Ano, hubby and wifey. Siyempre, walang mo nang aminan. Kalinga Prab, parang may alam to. Kalinga Prab, may tinatago ko. Aminin mo na. Oo, may tinatago ka sa dalawa. Pero naintindihan namin, wala mo nang aminan. Mapag-iwala yan eh. O siya sa mga jumper dyan ayan masaya na kayo Kaya alam nyo na. Wala mo nang aminan. Pag umamin, pag-iiwala yan. Kulit ng tao ni Kalinga Prab, tuloy natin. Kalinga Prab, shoutout po. Babakuran ko si Carla. Kulit eh, no? Si Tata wala man. Siguro patunayan ni Kuya Tats na charity pa rin yung kanyang channel. Yes, oo, Patunayan tama. na charity pa rin yun. Tama yun. Kahit magpabahay siya isang isang pabahay, o ano bang pwede, scouting. Yes. Tama naman si Kuya Bal, masyado na nga kayong maluwag. Sa totoo lang talaga, maluwag po talaga. Pero ako pag may nakikita naman ako sa K-Boys na may mali, talagang sinasabihan ko sa GC namin. Sinasabihan ko, halimbawa may nag-upload na ganyan, na sinasabihan ko na wag munang i-upload kasi di pa ako nakakapag-update doon. Sinasabihan ko naman po. Kuya, pwede po sabihan ng mga BTS kasi bumaba pa ang views lalo na sa Etsy. Yun na nga po eh. Wala po tayong magagawa pero para saan Kalinga Prab, mataas pa rin naman eh. Kasi yung BTS hindi naman siya yung serye. Siguro, para sa akin, wag lang yung mag-BTS na wala pang 24 hours. Para sa akin, mali yun di ba? Kasi nga, nagkaroon ng issue dati yan eh. Meron nag-BTS, hindi pa pinapalabas yung ano ni Kalinga Prab. So doon magkaka-issue talaga. Kasi wala pa naman. Pero siguro kung mag-BTS sila after 24 hours, saan wala naman problema yun eh. Pero sa akin, hindi naman bumababa ang views ng Etsy. Normal yan eh. Last time, ang Jomcar sinasabi, mababa daw views. Di ba? Kasi nga, nakatingin tayo sa isang video. Pero kung titignan mo yung pinaka-totality ng mga video nila, malakas guys. Ganun din sa Etsy. Kasi ako, nagtitignan ko yung data natin sa Etsy. Maganda pa rin naman. Hindi naman siya bumaba. Siguro, may time na talagang yung mga tao medyo busy lang, nawawala sa focus, o kaya nakakapanood ng politika. O, diba? So, medyo hindi sila nakakapanood. Manonood sila sa ibang araw. Ganun eh. Kahit sa akin, minsan kita mo mababa views. After ilang days, week, biglang taas. Kasi ganun po yun. Pero sa akin, kung tatanungin niyo po, Jomcar at Etsy, talagang malakas yan. Marami na silang episode tsaka parts. So, anyway, tuloy natin. Tingnan natin kung ano sabi ni Kalinga Prab. okay pa rin naman po. Kulang-kulang 400 yan, average 400 or 300. Yung huling Etsy 368. Tapos yung Jomcar Taas pa rin. 437. Taas. Ba, gulat ako dito sa Jomcar. Akala ko ang baba nito, biglang humabol. Taas yan. Oh, taas yan. Tapos yung second to the last ng Etsy ay 492, almost 500. Okay pa rin, not bad. Malakas Taas pa rin ang yan, mga kalingap. Taas. Yung Jomcar Narinig nyo, mataas pa rin ang Jomcar. Tapos Etsy, taas pa rin. naman 445. Alam niyo mga kalingap, sa ganitong isipin niyo po, part 53 na po yan. Kumbaga, quota na. Kota. No? Umabot ka lang ng part 20 na malakas pa rin is Totoo yun. sobrang thankful na tayo yan. Totoo yan. Paano pa kaya to, di ba? Ang Etsy, part 56 na, ay part 55.
Tsaka alam nyo guys, Kalinga Prab, maputol kita. Yung mga nag-a-against sa BTS, alam nyo guys, para sa akin, okay ang BTS. Basta sumunod lang sila sa guidelines. And, na pag wala pang 24 hours, wag silang muna mag-BTS. Ngayon, yung BTS po nakakatulong po yun sa mga viewers. Kasi merong mga hindi nakikita sa serye. At sa akin naman, di ba, parang wag natin i-blame agad yung mga BTS na sumusunod dun sa rules. At hindi naman siguro sila lumalabag. Pero sa akin, no, wag natin i-blame, no? Kasi panin ko yung nagtatanong, parang gumagawa lang ng issue na parang gustong sisihin ulit yung BTS. Pero para sa akin, guys, malakas po ang views ng EDC, ng Jungkook kahit may BTS. Kasi at nakakatulong din po yan para mag-ingay yung isang love team. Kaya nga minsan yung isang serye, kaya lumalakas din siya because of BTS. Paano, Sir Merzano? Kasi merong video yung mga nag-BTS na wala sa serye na hindi natin nakikita. Kung gagawin ng mga viewers, hindi ko napanood to. Hindi ko napansin. Ang gagawin ng mga viewers, uulitin ulit yung serye na yon. Kaya lalong tumatas, gumaganda po. No? Huwag natin tignan yung BTS pangit. No? Sila yung nagpapababa, hindi po ganun po yun. Bababa lang yan kapag inunahan nila ng upload. Wala na, syempre, sa'yo, BTS ka eh. Kumbaga, yung BTS kasi, pag sinabi BTS, behind the scene, uncut, walang putol yun. Diba? Kasi hindi naman lahat pwede mo ipakita eh. So, kumbaga, mas papanoorin yun sa'yo. Yung serie, lalo na namin, nakita namin sa BTS. Kaya dapat palagi yan, huli talaga yan i-upload. Wag lang unahan yung mismong serye. Doon, against ako doon. Pero yung BTS, nakakatulong po yan. Opinion ko lang po yan, Hindi ko sa inaano, pero opinion ko lang po yan. No? So, malaking bagay din po ang BTS. Pero yun nga lang, sabi ko nga, guidelines. Sunod sila sa guidelines. Yung Jungkook naman, part 60, saan na yun? Part 62, part 65, di ba? Laki na, Pero 65, yung views niya, talagang kulang-kulang 500k pa rin. No? Diba? Masaya pa rin tayo mga Kalingap. Mataas pa rin, Kalinga Prab. Kasi until now, sinusubaybayan pa rin talaga sila, no? Kahit may channel na si Carla, 'di ba? Yun na nga mga Kalingap, 'di ba? Pati ang EDC hanggang ngayon. Di ba? Yung 314 in one day. Grabe, malakas po 'yan. Lakas, Tingnan mo yung mga comments, doon yung makikita sa comments. Tama, comments. 6.2. Ibig sabihin, solid pa rin talaga ang nanonood sa EDC Solid. at sa Jungkook. Yung Dove Kumbaga, Kalinga Prab po, sorry Kumbaga, yung EDC sa Jungkook, pinag-uusapan. Kasi tama si Kalinga Prab doon, tignan yung comment. Pag maraming comment, sabihin, okay ka. Di ba? Okay yung love team. Tingnan mo yung mga comments, doon yung makikita sa comments, 6.2. Di ba? Ibig sabihin, solid pa rin talaga ang nanonood sa EDC at sa Jungkook. Sila mga viewer. Hindi sila viewers. Ayan. Basta ako, ang mahalaga sa akin is mapabahayan yung mga naka-line up. Saka mapagtapos po. Yan, sila Joy, sila Yun Carla, ang Rose, importante. mga scholars natin. Yan ang tama. Importante sa atin, makapagtapos sila. Di ba? Sa tulong ng ating channel at syempre ng mga sponsors. Walang aminan, Jungkook. Wala nga amin, Agum. Birthday ng Kambal sa December 8. Oh, talaga? Lapit na, no? Mas alam niyo pa mga Kalingap, Ayan. One Kalingap, one family. Para na kami ditong pamilya, isang malaking pamilya, isang barangay na pamilya. Yes, barangay. Siyempre, kasama din kayo mga Kalingap, di ba? Yan yung wala sa ibang community. Di ba? Marami silang tinulungan ng mga vlogger, mga content creator, at even yung mga nag-reel sa Facebook. Di ba? Ngayon, na sila? Tumutulong din sila sa Kalingap. So, maraming binago ang buhay ang Kalingap. Di ba? Sasagot sa akin yung mga FB page, di ba? Yung mga nag-FB. Di ba, guys? Ganun lang yun. Ay, sumakit ang ulo ko No need love team kay Ingkit cause she is kind, independent woman. She can shine alone. Ayan. Kung naku, mukhang pati si Ate Edna ay suportado ang ang Sipong. Edpong.
Ed Pong. Ayan, guys. Pong It. Pong It. Silipin nga natin yung ano ni Kuya Tats. I-assess natin, no? Po. Kalingap, Tata. Ayan. At saka pala guys, no, yung mga ano dyan, yung mga sa landing pad, no? Mga hindi pa nagbibigay dyan. Nagsusumbong sa akin si Mama. Hindi pa daw nagbibigay yung iba. Alaka. Huwag natin kalimutan. Lalo na yung mga nasa Class A. Class A Kalinga Partners. Class A. May class pala, no? So, ito na, dinalaw ko yung channel ni Kuya Tats. Yung ano, Part 21, Angelica. 1 day ago. 2 days ago, Arjun at Krista. 3 days ago, Angelica at Coach. 4 days ago, Angelica. Ayun nga, medyo alanganin tayo dito, Kuya Tats. 5 days ago, Coach and Angelica na naman. 7 days ago, Coach Yun and lang. Angelica. Angelica nagbuhat kay Coach. Angelica. Kaya siguro nasilip ito ng ano, ng mga ano natin, ano, officers. 8 days ago, Coach Rap, pinasaya si Angel. 9 days ago, Rachel. Kuya Tats. Kaya naman pala. Puro na pala ito ano. 10 days ago, Angelica, first time Maranas. Yun lang. Kaya naman pala. Kaya naman pala, Kuya Tats, no? Kaya ka nasilip. Pambira naman, no? Mabira. Ano pa rin, huwag pa rin natin kalimutan yung charity. Yes. Diba? Unang-una, pumunta kayo dito para mag-charity. Diba? Sino ba? Sila, ano yan? Sila, puro love team, pag-travel lang naman. Sunod-sunod yung upload. Ayan. Cedros. Opo, Cedros po tayo bukas. Kaya nga po di ko na ano eh. Di ko pa na-vlog ang Cedros. Etsy in Singapore. Naku guys. Nako. Isa pa yan sa pag-usapan. Lang, lamig na. Tuloy na. Sumbong sa akin si Ate Edna eh. Sumama kayo sa akin. Susumbong. Shoutout po sa lahat ng mga viewers natin dyan. Shoutout. Huwag natin Galaw-galaw. kalimutan po ang landing pad. Or ang, yan ang alam po yung tulong natin kay Kuya Bal. Kasi alam nyo si Kuya Bal, mahina na po ang views ni Kuya Bal. Huwag na natin siyang pilitin na mag-effort pa ng todo-todo. Tama. Kasi na yung 10% na kinikita natin, di ba? Na welcome niya tayo dito. No? Gasino na po yung 10%. Huwag na natin ano sa kahit yung iba nga, 5% lang. Sobra-sobra pa nga yung ano eh. Bare-bare na lang yung ano natin. Kasi kung hindi naman dahil sa kanya, wala tayo ngayon dito sa kinalalagyan natin. Agree kayo Kalinga Dapat Prab. wag na natin na dapat si Papa nagre-relax na lang 'yan. Ngayon nagga-grind pa rin si Papa, naghahanap ng sponsor, para sa mga charity niya. Nag-e-effort pa rin, 'di ba? Dapat ano na lang, lalo na yung mga nasa ranking ni Ninong July. Sino ba yung nasa ranking ni Ninong July? Ninong July. I-announce mo yung mga nasa ranking mo dyan. Di ba guys? Yeah, sila July, malalaki ang views niyan, guys. Malalaki yan, ha? Ako nga kahit bumaba yung views ko, di ko talaga binabawasan yung binibigay ko kay Papa. Kahit bumaba yung views ko po, di ko binabawasan yung binibigay ko. Okay, ano? No? Kahit maapektuhan yung yung kahit kulangin ako sa budget sa pabahay. 'Di ba? 'Yun, nagkulang ako sa budget sa pabahay kay Biancy. Pero yung binibigay kay Papa, di ko binawasan. Galing, ano? Galing Kalinga Prab, no? Ayan ang anak, guys. Sana lahat ng anak ganito, no? Hindi nakakalimutan yung magulang, di ba? 300,000 po yung binibigay ko sa kanya buwan-buwan. 300,000? Eh, sabi ni Kuya Bal, 200 daw Kalinga Prab. Kuya Bal talaga, komedyante. Pa yung mga mga minsan pag may binibigay din ako yung pakunti-kunti. Pero yung buwan-buwan, na yan, matic na yan, 300,000. 300K, ano? Okay. And
syempre, ano na yun sa kanya, di ba? Pero ang ginagawa niya, pinantutulong niya rin. Ganyan si Kuya Bal, wala pa guys yung ano dyan yung off-cam, yung pupunta sa bahay nila manghihingi. Hindi nyo nakikita yun, di ba? May mga ganong kwento guys pag pag napagkakwentuhan namin, nababanggit ng ibang mga vlogger yan. No? Yun ang hindi nakikita ng iba. Yung mga off-cam. Di ba? Nakikita lang nila yun sa camera. Pero yung off-cam, di nila nakikita yun. Pinantutulong niya, ano niya sa pabahay, pinangpapasahod niya sa mga staff niya, Sahod, no? di ba? Grabe na pala may buwan. Ang 10%, kawawa yung milyon, kinikita na top 7 charity vlog. Sino ba yung mga nasa top 7 na yan? Yun talaga, malalaki yung mga kinikita nung guys, yung mga nasa top 7. Real talk lang guys, ha? Di ba? Real talk lang yung malala, yung mga talagang kumikita. Malaki guys, ha? Totoo naman yun. Ayan. Mga nasa top 7, yun yung mga class A. Class A, oo. Class A. Class A yun, ibig sabihin nung guys, kumikita yun ng 200 pataas. Alam naman nila kung sino yun, di ba? Tapos ang ibibigay mo, lintek ah. Mga ano lang, 3%. Baka wala pang 3% eh. Vlogger. Sino yan? I-categorize nga natin. Yeah, Dr. Kuya. Lab. Ayan, Dr. Lab, Edu. Dr. Lab. Ayan na. Mga class A. Class A. Si Roel, ano yun? Si Insan Dodong, mga A+ na yun. A+. A+, mataas yun. Sabihin natin, halimbawa, S. Class S ako, ano? Class S, ibig sabihin mataas. Ano yan? Parang ano yan Ghost Fighter ah. Ibig sabihin Class S, mataas na ano na yun guys. Yun, yung mga mataas talaga yan. Si Kalinga Prab. Si Dodong, Ruel, oh. A+. A+. Sila Edo, Class A. A. Si Dan, Class A. Dr. Lab, Class A. No? Tata, yan. Mga Class A yan. Ibig sabihin, malalaki ang kinikita niyan. Laki yan. Mababa dyan. Baka wala pa sa 200k eh. Yeah. No? Sa Class B naman, sino mga sa Class B? Class B, sino? Sino bang mga nasa Class B? Marami eh. Kalinga Prab. Hindi mo ako ng mga pangalan ay. Jomar. Si Jomar, ano pa lang si Joms? Class B pa lang si B, Joms. B. Class B. Si Ian, medyo si Buddy kasi mababa naman yung views niya. Hindi naman siya mahilig magpara BTS. Ay, si Kuya Bobby, ano yan? B+. B+ si Kuya Bob. Si Kuya Jens, Class A to. Yan. Yan ang Class A talaga. Mga Class A yan. Kasi ito si Kuya Jens. Pero iba naman kasi sa reactor, medyo mababa talaga ang bigayan sa reactors kasi Ayan ang totoo lang guys sa reactor. Akala kasi nila, alam nyo guys sa reactor kasi, depende yun sa views. Pero hindi, huwag kayo magbe-base lang sa views kasi minsan, may mga video tinatapos. Pare, yung mga video mo hindi tinatapos. Minsan, hindi iba po yung akala kasi nila pag naka-views ka ng 1 million, ganun yung kinikita. O kaya 900 o kaya 2 million. Minsan mababa pa yun guys. Depende yun sa takbo ng mga viewers mo kung tinatapos yung video. Kaya nga minsan pag di tinatapos, kaya boring. Minsan kahit mataas ang views, minsan mababa revenue nun. Ganun yun. Kuya Jens. Pero iba naman kasi sa reactor, medyo mababa talaga ang bigayan sa reactors. Kasi kadalasan naman dyan, kadalasan naman dyan nag-skip ng ads. Yun. Unlike sa mga kagaya ng mga Tama. charity talaga, ni Edu, may mga palipad pa. Yan, pero, totoo yan guys yung sinasabi ni Kalinga Prab. Iba kasi sa reactor, minsan, i-skip na ng viewers yun kasi napanood na nila eh.
Napanood na nila, hindi nila tatapusin yung napanood na nila dun sa mismong vlog. Kami nag-react lang kami. Kaya minsan makikita mo, minanood sa'yo mga ilang minuto lang, ganun. So, tapos iba nag-skip pa ng ads. Kaya talaga mababa. Huwag nyo tignan yung views. Tignan nyo yung rate per minute. Meron kami dyan RPM. Parang ganun, nakalimutan ko. Basta ganun, yung minute na tinatagal ng viewers. At kung ilan yung nag-skip ng ads, ilan yung tinapos yung video, ganun. Kung may nagtapos ng video, solid viewers na yun. Si Eds, sabi ni Mama, laki daw na binibigay ni Eds. Edu, di ba? Malaki. Ang lamat. Totoo po yan, hindi siya mapagsamantala kahit na maraming sponsor. Opo, totoo yan. Si Carla, si Biancy, gano'n din naman po si Biancy. Lahat naman po sila, kahit nga po si Joy. Di ba? Joy, Si mabait. talagang di ko nabalitaan na nakipag-usap yan sa sponsor eh. Hindi nag-direct, Alam pa kailam yan si Joy, si Biancy, ano din yan. Basta kung ano yung ibigay ko sa kanila, grabe yung respect nila sa akin. Minsan nga natanong pa sila sa akin, di ba? Grabe, no? Si Yung sa Beyonce. huling vlog natin kay Joy, na-ask muna siya sa akin kung sa mga desisyon na ginagawa niya. Galing, ano? Alam niyo sana lahat ng Angels ganyan, no? Beyonce, Carla, at lalo na kay Joy, no? Nagtatanong daw siya bago tanong siya kung anong gagawin, no? So, ayun, tama. So yun nga po ang EDSI ay nagpaplano to travel Singapore. Pero di pa natin sure kasi kung papayagan si Beyonce. So, not sure kung papayagan daw si Beyonce. Malapit na rin po talaga yun. Okay, 9.3 na tayo, guys. So, anyway, guys, So, tignan natin, abangan natin. At sa lahat ng mga taga Singapore, no? Sa mga, alam ko, yung mga baliw na baliw dito sa EDSI, yung mga followers, no? At ako'y talagang humingi po ako ng sorry kasi talagang, aaminin ko po sa inyo, guys, talagang kung matutuloy po ang EDSI sa Singapore, based sa mga narinig ko, no? December 22 to 26 daw, yung pinaplano nila. Ngayon, kung matutuloy po yun, hindi po talaga ako makakasama. Hindi nyo po makikita kasi uwi po ako ng Pilipinas dahil kailangan kong ganapin yung bilang tatay ko. Sana po wag kayo magtampo sa akin. Kahit ako guys, gusto ko makitang EDSI talaga. At sila Kalinga Prab, especially sila Kalinga Prab. Talaga yung opportunity ko na mag-stay sa Singapore kasi uwi ako ng Pilipinas magbabakasyon po ako dahil holiday yon 22 to 26. Hindi po ako pwede mag-spend ng time sa Kalinga Prab kasi may family din po ako at baka magtampo yung mga anak ko sa akin. Kaya sana maintindihan nyo po. Pero guys, sana makauwi ako ng Pilipinas and God willing, merong Christmas party ang Kalingap at sana God willing makapunta ako doon, no? At anyway, sana po naintindihan nyo po. At sana guys, kung may mali po ako nasabi, i-correct nyo po ako. No, pwede nyo po i-correct. Hindi ko po sinasadya kung may nasaktan po akong damdamin. Pero, yun lang po. Sana po, please don't skip ads. At sana isamahan nyo dito guys sa aking next video reaction dito sa loob ng Kalingap. And this Marsanyo again. And to God be the glory guys. Bye-bye po and see you next time guys. Alright. Yo, si Marzano nasa taas ng laro. Reactor na legit, laging may panalo. Ang bawat opinyon, siguradong matindi. Kayo, Love Team fans, madalas mapaluhod sa tabi. Mga basher, lagi silang nakabantay. Kahit anong gawin niya sa likod, laging nag-aantay. Pero si Marzano, hindi takot sa away. Naglalabas ng totoo kahit sinong magalit, okay? Sa Love Teams, may sarili siyang tingin. Real talk, di plastic, laging malinaw ang dating. Bawat galaw, bawat salita may direksyon. Kahit na minsan may magalit, siya di nawawala ng atensyon. Marzano, hari ng reaksyon. Walang kasinungalingan, puro katotohanan.
Gustuhin mo man o hindi, siya ang totoo. Beses na sumalubong, di niya alintana ang gulo. Kahit may hate, siya'y tuloy-tuloy lang. Sa bawat opinyon, may lalim at bigat ang bitaw. Mga bashers, laging galit, gustong magpabaksa. Pero si Marzano di kayang patahimikin ng yabang. Love team fans, minsan tumitili kapag si Marzano na parang tinutulak sa gilid. Pero sa dulo ng araw, alam nilang may tama. Kahit anong salita, siya'y laging may patama. Pinapakita lang kung ano ang totoo. Walang halong drama, di siya nagpapatalo. Bawat reaksyon parang may liwanag. Kahit na minsan may sakit, may tamang lagak. Marzano di nagpapasilaw sa fame. Reputation niya solid, di tulad ng name. May bashers, oo, pero di siya natitinag. Opinion niya'y matatag, parang bakal na walang lamat. Bawat love team na di niya feel, nagbabaga ang comment section, talagang chill. Pero ang basher tuloy sa pangaasar. Sa likod ng screen di mo makikita, tahimik lang nagtatago asar. Pero si Marzano tawa lang sa gilid. Kahit may banta, di siya natitigatik. Alam niya sa totoo siya'y panalo. Kahit anong sigaw ng bashers, tuloy ang palo. Kaya love team fans, kung magalit kayo, huwag kayong sensitivity, ito isang laro. Si Marzano nagre-react para magbigay aral. Di lang puro fan service, kundi yung tama at natural. At sa mga bashers, chill lang sa likod. Si Marzano di nyo kayang ibagsak sa sulok. Kahit anong hate, di siya matuturo. Bilang reaktor, solid, di siya mauupos na kandila sa sulok. Marzano ang hari ng reaksyon, walang kasinungalingan, puro katotohanan. Gustuhin mo man o hindi, siya ang totoo. Beses na sumalubong, di niya alintana ang gulo. Kahit sa love team may sarili siyang opinion. Minsan galit, minsan naman with passion. Hindi lahat ay kayang tanggapin, pero pag nag-react, yak sa isip mo itatangayin. Pag si Marzano na ang bumitaw ng linya, mag-iinit ang eksena, umaabot sa kritika. Ang bawat salita, parang bala ng baril. Bawat tunog ay umaalingaw, matagos hanggang buto real. Sa mga bashers, ang daming pasarin. Si Marzano tuloy lang mariring. Kahit pumatikos ang buong bayan, siya'y panatag, opinion niya ang katotohanan. Marzano di nagpapasilaw sa fame. Reputation niya solid, di tulad ng name. May basyo, oo, pero natitinag. Opinion niya'y matatag, parang bakal na walang lamat. Lamat ba? Si Marzano mananatili sa taas. Kahit bashers di siya kayang mawash out ang lakas. Sa love team, ano sa drama ng iba, siya ang hari ng reaction.